up, my guys? It's that time of the year again, ghosting season. It's time to ditch the pity party and face reality like a man. If a girl ghosts you, it's her loss, not yours. Here are 5 harsh truths you need to hear. Number 1, no chasing and no begging. Don't be that guy who keeps texting and calling, longing for her attention. If she's not interested, move on. Your time and dignity are way more important. Number 2, rejection is redirection. Look at rejection as redirection towards something better. There are billions of women out there. One person's rejection shouldn't shatter your confidence. 3, cut the nice guy act. I've said this a million times, but being nice will not win her over. Be bold, assertive, and unapologetically yourself. 4, don't seek closure. Closure is for simps. You don't need her to explain herself. Accept it and move forward. And lastly, understand your worth. Do you respect and appreciate yourself? If the answer is no, there might be some reasons that you're getting ghosted and you might need to work on those. But if the answer is yes, ghosting shouldn't even bother you. Yo, check this out. Meron akong pinanood na TikTok video at magre-react tayo ngayon. At bagong lahat, ako nga po pala si Yuli Leonor, isang OFW dito sa South Korea, at tuturuan ko kayo, mga lalaki, kung paano yung men's style, men's mental health, at kung ano-ano pa mga pinagdadaanan ng mga kapwa ko, mga lalaki. So, going back to the video, yan. Ang sabi nga, kapag hinayaan ka ng babae, kawalan ng babae yun at hindi natin kawalan. Kasi mostly ng mga lalaki ngayon is, ito number 1 is, mahilig tayo mag-chase and beg. Gaya nga nasabi ni ate sa video, chasing and begging. Alam mo ba na ang chasing and begging is nakakawala talaga ng respeto, lalo-lalo na sa babae. Nawawala yung respeto ng mga babae sa atin. Kapag, example, lumabas kayo sa date, on the first date ng babae at ginost ka niya. And usually, halos siguro 80% ng mga lalaki yung ginagawa is nangungulit. Lalo-lalo na pag yung lalaki is kahit halik man lang walang nakuha on the first date. Yun, yung mostly nagagawin ng mga lalaki is mangungulit, tatawagan ng tatawagan, hahabulin yung babae. Which is, pag nawala na yung attraction ng babae sa'yo, kailangan itigil mo na rin yan. Mag-move on ka na and, there's a lot of fish in the sea. Kailangan tanggapin mo na lang yun, which is take us to number 2. Ito ngayon number 2, ang sabi ni ate sa TikTok video is rejection is redirection. Ano nga ba yung rejection and redirection? Ito yung ibig sabihin nito is pag nireject ka, meron pang mas mabuti dyan after na nireject ka. Baka sinasabi nga nila na kaya nga tayo nasasaktan, kaya nga tayo iniiwanan kasi meron pang mas better. So, wag mong hahayaan na ganun-ganun na lang na madadala ka lang ng emosyon mo, lalo-lalo na lalaki ka na. Gamitin mo yung lohika mo palagi. And gusto kong palitan to yung sinabi niya na rejection is redirection. Para sa akin, as a religious guy, gusto kong palitan to ng rejection is God's protection. Diba? Uy, pwede mo ipatato yan, papi. Yan, rejection is God's protection. Yan, protection niya ng Panginoon sa atin laban sa mga masasamang tao nga daw. Mga taong mali sa atin. So, yan. Rejection or redirection? Rejection is God's protection. Patato mo yan, papi. And number 3 is cut the nice guy act. Yan, itigil mo raw yung pagiging nice guy mo. Bakit nga ba? Di ba, gusto naman ng mga babae yung mga nice guy. Pero, sa generation na to, mga papi, sad to say na mostly ng mga nice guy is naluloko na. Kaya ganito, lumalabas yung mga content na ganito para turuan namin kayo. Kasi, part kami ng millennials. Kami ang mga millennials. I'm already magta-32 years old na ako. So, I'm considered as part of the millennial groups. So, ngayon sa generation na to napansin ko is, and the more na nagiging nice guy ka sa babae, is the more na nagagamit ka, is the more na to-turn off sila. Kaya mas, alam mo yun, mas bet na bet pa nila yung mga bad guy mood eh. Yung mga ganun, yung mga bad guy mood ng mga lalaki. Ayan, which is gagawa natin ng ibang video yan. So, ayan, cut the nice guy act para hindi ka maloko. And next up na sinabi ni ate sa TikTok video is don't seek closure. Bakit nga ba hindi ka magsisik ng closure after kanya i-ghost? Bakit nga ba? Kasi the more na nagsisik ka ng closure, nagmumukha kang simp sa kanya. Ayan, i-search nyo na lang yung word na simp sa internet kung ano yung simp kasi ikaw yun.
kapag nagtatanong ka pa sa kanya, ay, ano ba, tutuloy pa ba natin? Tatapos na ba tayo? No, never ask for that shit. Come on, man. Wag ka na magtatanong ng closure, lalong-lalo na kung lumabas lang naman kayo sa first date. Oo, maganda yan. Maganda si ate, maganda yung niligawan mo. Pero, bilyon-bilyon yung mga babae sa mundo at may mas nararapat pa para sa'yo. And last but not the least is know your fucking worth. Kapag hindi mo alam respetuhin yung sarili mo at di mo alam yung worth mo, maybe wag ka na munang papasok sa isang relationship kasi medyo nasa danger zone ka pa eh. Kasi alam mo, the more na mas kilala mo yung sarili mo, the more na alam mo yung worth mo sa sarili mo, is the more na magiging confident ka kahit ano pang relationship yung pasukan mo, mapatoxic man yan. Kasi pag alam mo na yung worth mo, is napakadali na sa'yo mag-walk away, lalong-lalo na pag alam mo na hindi ka na nire-respeto sa relasyon, yung mga ganun. Kaya always know your worth and follow yung mga previous na sinabi ko na chasing and begging, na rejection is redirection or rejection is God's protection. Tapos cut the nice guy act and don't seek for closure and know your worth. At meron pa palang isa. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko at nagbabalik ulit ang Kuya Yuli nyo. At magbabalik pa tayo para sa maraming videos at maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo. See you again on the next video. Bye.